Now the perfect harmony of heaven was broken. Lucifer's disposition to serve himself instead of his Creator aroused a feeling of apprehension when observed by those who considered that the glory of God should be supreme. Morning, natabo kay Lucifer. Nganong nahimo siya na Lucifer? Kay pagkatita niya mga manununda, nagsimpang nato sa Dios. Instead, ng iya simbahong Diyos po, ang iyang huna-huna, nagbalik po sa iya, kung pwede siya mahimong Diyos, kano din po ko mahimong Diyos? Unang nagbuba na daw ang langit pagkaisunan. Number 4, do not abuse authority. Basta na kay position ng authority in pagkaisunan. Do not abuse that. We need to move our members, but respect is a must. Kinahanglan nato atong membro, ato paliyokon, o ato sila makaigsunan, respetuhon. One time, nag-try ko aning kinabuhi ko, di ako manin na lesson ako, biskan ang district pastor na ako usahay, chat nila o text, nga murag ako na sila ginatawag na, naliyan ninyo. Pag uman makaigsunan magkita kay ako na po istoryahan sila, pasensyahan na yung pressure na yung satay. Kahit po tayo rin makaigsunan, pag-limpay po sila. Amen? Usahay, kabalot, nasakitan sila, kabalot nasakitan, bingon sa kapitin ko, sa balat na niya. So balance the authority and respect, and then balance the loyalty between church and people. Ganahan mo, ganahan ko masabtan, makaigsunan, i-balance din natin ngayon. Love nato ang church. Kung ganahan mo nato love ang ato people as institution, we need to love our institution. We need to love the Seventh-day Adventist Church, but we need also to love people. And without people, there is no church. May usahay, mga yun na, ako ginipanggaw ng simbahan, ako ginipanggaw, ako ginani. Tapos sa mga tao simbahan, nagkaroon yun na nagsayo ko pa ng simbahan, kay grabe yun na, kapos, salo kayo sa atong leadership. Love your church, pero dili po ninyo to the expense of people. And love your people, dili po to the expense of church. Ang butang pasabot, makiksunan, higugmaa ang church, ibalang sila ang tao. Ibasi na sa tatamaan mo higugma ang church, ang tao, kinoon, nagkalahipos na nimo. O either higugma nimo ang tao, nagkompromiso po ng church. Ibalang sila makiksunan. Nato, as business leaders, do not demand authority if you're already in authority. Kung demand ka ba, ako'y autoridad din eh. So, paano naman mga tao? Ikaw man ang presidente, ikaw man ang leader, ikaw man ang disagreement, children. Do not demand respect, because respect begets respect. Respetuhan ko ninyo ha, kaya ako leader. Hindi na nato yung something makaigsunod, marespeto na itang tao na ito. Kung ganahan sila mag-respeto na ito, amen? Amen. Ibig kanti sila ganahan mag-respeto na ito, ako sa effort, respetuhan yun ko. Kaya ganahan na dito, masabtan na leader ka. At pag hindi mo mag-course ang tao sa pag-respect, ang tao tingali mag-down-down sila na ulo, kung na sila una-una, ha? Down ko din po, pagduganan ni mo. Do not expect good treatment because you are already in. Ganahan ka i-treat iba na maayo din ka ikaw ng leader, tapos kung di ka i-treat imong ani, kung na din ka kanain. Tama ni mo, kaya mas kumiti ko, ayaw ka, hindi ka na ako iikuan, tutuhon. Do not announce or explain that you are in authority because people do not obey. And sa ginatawag na do not abuse authority, ang iyang equivalent pagkaigsunan sa sakto doon ng pagka-leader, servant leader is the ideal leadership. Kaya bang makasakwat ng kagbang dito kanan ng gihapon, makapas ng gihapon kawayan, hindi pwede mo natin dito. Kemudian, buat mo po diya. So, Philippians 2:3, don't be jealous or proud, but be humble and consider others more important than yourself. Leaders, ato na naon nga natin concern sa ito galingon, kung mas labaw ang concern nato sa uban.